Ayan ha. Tingnan natin kung... Hello mic test. Ayun. Kaya muli, welcome tayo, live tayo ha. Panibagong reaction ko, komentaryo nyo mga kapartner. Ha? Ayan ha. Panibagong yun nga, reaction, komentaryo. Ayan. At bigyan nga natin itong bigyan nga natin ang reaction nga itong nangyari nga yung pag-amin nga ni Alcantara mga kapartner yung pag-amin ni Alcantara nilaglag na. Ito natuluyan na tuluyan na nilaglag ni Jinggoy, tuluyan na nilaglag ni Alcantara itong dalawang tulisan na ito dalawang tulisan mga kapartner, tuluyan na nilaglag ni Alcantara dahil itong dalawang ito talaga talagang makikita mo talaga puro kahayupan na lang lahat ng palusot, sabi nga natin noon itong dalawang ito si Jinggoy, lahat ng palusot gagawin niyang mga yan ngayon, di ba? Nilaglag na sila ni Alcantara. Ayan, sinabi na yung mga proponent na tumatanggap ng pera diyan sa mga proyekto katulad nila Jinggoy Estrada, katulad nila Joel Bulsa Villanueva, katulad nila Revilla. Yan. Inamin na ni Alcantara, ano pa i-deny nyo? Ngayon, ang plano yata, magsampa ng kaso. Yun naman ang diskarte. Mga style nyo, bulok namin na nga. Samantalang noon, nung pumapabor sa kanila si Alcantara na, di ba, itinatanggi pa ni Alcantara na wala siyang alam. Di ba? Hindi alam ni Joel Villanueva. Di ba? Tumatanggi pa si Alcantara noon di ba? Nung mga nakaraang pagdinig, tumatanggi siya. Di ba? Na wala siyang alam sa lahat, pati yung pera, hindi niya alam kung saan nanggaling. Abay pumapabor sa kanila samantalang noon ngayon, ano nangyari ngayon? Dilaglag. Sabi ni Marcoleta, safety na raw siya siguradong safety ka na. Ngayon, ang sinasabi natin. Kasi dito, itong mga ayup na to, itong mga magnanakaw na to, katulad nila Joel Bulsa Villanueva, hindi naman naaamin ito Hindi naman naaamin ito. Sino bang umamin na yung mga magnanakaw umamin sila na magnanakaw sila? Hindi Di ba? Huli na, nasa tungki na ng ilong itong mga ayup na to wala naman nagsabi na ano sila hindi sila magnanakaw pagmasdan mo yung mga magnanakaw sa gobyerno, di ba? Katulad nila Jinggoy, umamin ba yan na sila yung magnanakaw? Sila lang ang nagsasabi na hindi sila magnanakaw Sila lang ang nagsasabi na matino sila di ba? Ngayon, nilaglag na sila ni Alcantara. Paano ngayon yan? Ano pa i-deny nyo ngayon? Kaya dito makikita mo di ba? Kaya dito makikita mo itong pagnanakaw sa gobyerno, talagang wala nang katapusan yan Paano nga, noong mga panahon na yon talaga ipinagbawal nila yung salin ipinagbawal nila. Di ba? Kaya lumaganap yung yung pagnanakaw sa gobyerno kaya malalakas ang loob niyan dahil ipinagbawal nga nung panahon nila Duterte, panahon ni Samuel Martires, ipinagbawal yung salin. Ipinagbawal yung yung lifestyle check. Di ba? Yun nga yung dapat maging basihan nyo. Yun nga dapat yung maging barometro nyo para kasuhan nyo yung mga magnanakaw sa gobyerno yung mga walang iya sa gobyerno Pero ano nangyari? Bagkus
pinoteksyonan pa ni Samuel Martires yung mga magnanakaw sa gobyerno. Ibis na sila yung ano eh. Ah? Oh. Kaya dito makikita mo talagang etong mga hayop na to, katulad nila Jinggoy, dapat ito panagutin na to eh. 'Di ba? Noong mga panahon na yun eh, talagang makikita mo talagang nung nagkakaso ito si Jinggoy, halos walang pagkakaiba eh. Nung nakaraang kaso nito, 'di ba? Yung pinapis scam, walang pagkakaiba. Tsaka ngayon. 'Di ba? Walang pagkakaiba tsaka ngayon, pero ano ginawa? Inabsuelto eh. Nito sandigan ng mga loko-loko, sandigan ng mga bulok na sistema, itong sandigan ng mga loko-loko eh. Kinatigan eh. 'Di ba? Oh, ano ginawa? Pinalaya. Sila Jinggoy, sila Enrile, sila Revilla. Oh. 'Di ba? Convicted plunder 'yan eh. Ang kaso niya convicted plunder, pero bakit pinalaya? Pag convicted plunder ka, wala kang piyansa. Habang buhay kang pagkabilanggo. Oh. Isipin mo 'yan. Kaya dito makikita mo, talagang ang batas natin about sa mga plunderer law, mga rule of law, wala, hindi nasusunod eh. Hindi ipinatutupad, hindi ipinaiiral. Kaya ang pagnanakaw sa gobyerno, laganap eh. 'Di ba? Ang pagnanakaw sa gobyerno talagang hayagan, tahasan eh. Bakit? Bagkus nakikipagsabuatan pa itong mga sandigan ng mga loko-loko, ombudsman, doon sa mga ninakaw ng mga politiko katulad nila Jinggoy. 'Di ba? Nakaano na 'yan, 'di ba? Convicted plunder 'yan. Bakit nakalaya yung mga hayop na 'yan? Oh, bakit nakakatakbo pa, nakakahawak pa sa anumang posisyon sa gobyerno? Pag convicted plunder ka, wala na 'yan eh. Oh, walang piyansa 'yan. 'Di ba? Walang piyansa 'yan eh. No bail 'yan. At hindi ka na pwedeng anumang humawak sa anumang posisyon sa gobyerno. Pero bakit nakakatakbo pa to? Katulad nila Era Estrada. 'Di ba convicted plunder 'yan? Oh. Pero bakit pinayagan pa tumakbo bilang mayor ng Maynila? Ayun ang sinasabi natin. Kaya dito, ang batas natin dito, hindi umiiral, hindi gumagana eh. 'Di ba? Ang batas natin dito, wala eh. Ang batas dito, suhulan eh. Lagayan eh. Ang gusto nila, yung maraming ninakaw eh, katulad ng sandigan ng mga loko-loko. Isipin mo, convicted plunder ka. Kumbaga sa pinawalan sala mo, katulad ni Bong Revilla, pinawalang sala mo sa kasong plunder. Ito sandigan ng mga loko-loko, pero bakit mo pinasusuli yung mga ninakaw? Doon pa lang makikita mo na talagang hindi umiiral, hindi gumagana. 'Di ba? Ang mga batas natin eh. Kaya talagang itong dalawang ito, si Jinggoy Estrada, talagang ano na ito eh, wala na, sukol na ito eh. Sukol na ito eh. Ngayon, itong mga hayop na to, kung sino pa yung mga magnanakaw, yung pa yung matatapang. Kung sino pa yung may paglabag sa batas, may ginawang kahayupang, kawalang yan, sila pa yung may ganang magsampa ng kaso. Sila pa yung may ganang magsampa ng kaso. Bakit di nyo na lang harapin kung ano yung mga akusasyon sa inyo? Hirap sa inyo eh. 'Di ba? Samantalang noon pabor na pabor kayo kay Alcantara eh. 'Di ba? Nung hindi pa nagsasabi ng katotohanan ito si Alcantara, pabor na pabor sila ron eh. 'Di ba? Na laging walang alam. 'Di ba si Alcantara noon, 'di ba noon mga nakarang investigasyon, lagi siyang walang alam. Lagi siyang tumatanggi. 'Di ba? Lahat na sinasabi ni Bryce Hernandez, wala siyang alam, etc., etc. Pabor sila ron eh. Bakit? 'Di ba? Pabor sila ron sa sinasabi ng Alcantara. Pero bakit ngayon? Wala na. Ayun ang sinasabi natin. Kaya itong mga magnanakaw sa gobyerno, hindi naman aamin yung mga yan eh. Wala naman umamin dyan eh. May umamin ba na sila yung magnanakaw? Yung mga magnanakaw sa gobyerno, sila lang ang nagsasabi na matino sila eh. Sila lang ang nagsasabi na hindi sila magnanakaw eh. Katulad nila Jinggoy.
Kaya dito makikita mo, talagang itong dalawang ito, talagang ano to, talagang totoo yung sinasabi. Nito si, ano, sila Bryce Hernandez, tsaka si Alcantara, na talagang ito, mga proponent ito, mga tumatanggap ito eh. Ah, nakikihati rin. Doon sa mga proyekto na dapat hindi sila nakikialam dyan sa mga proyekto na yan eh. Kaya nga sabi nga natin noon eh, bakit sila nakikialam sa mga proyekto? Ano ba trabaho ng mga senador? 'Di ba? Ang trabaho ng mga senador, mambabatas yan eh. Tagagawa ng batas, taga-amyenda ng batas, tagalikha ng batas. Yan ang trabaho ng mga senador. Tagalikha, tagagawa, tagabuo ng mga batas, aid of legislation. Pero ano ginagawa? Nakikisausaw pa sa mga proyekto. 'Di ba? Nakikiano sila eh. Kumbaga sa ano, nakikisali pa sila doon sa mga proyekto. Kung saan sila kikita eh. Kung saan sila makikinabang eh. Doon sila eh. Itong mga hayop na to, katulad nila Jinggoy, katulad nila Joel Bulsa Villanueva, katulad nila Bongo, marami dyan. Maraming senador dyan na gano'n ang kalakaran. Di ba? Oh. Kaya dito makikita mo, talagang ano eh, ang problema natin, hindi umiiral yung mga batas eh. Katulad sa plunderer law, hindi umiiral, hindi gumagana, hindi pinapagana, hindi ina-apply. Kaya makikita mo ang pagnanakaw sa gobyerno, walang katapusan, patuloy ang pagnanakaw sa gobyerno. 'Di ba? Patuloy. Ngayon, itong dalawang ito, wala, todo tanggi. Magsasampa raw ng kaso, etc., etc. Kahit magsampa kayo ng kaso, wala na kayo eh. Buko na kayo eh. Lahat ng kasabwat ninyo, umamin na. Kaya dito ang pagnanakaw rito, sa buwatan eh. Sa buwatan ng pagnanakaw rito. Di ba? Kasi hindi mo naman maisasagawa ang pagnanakaw kung ikaw lang ang mag-isa. Di ba? Hindi mo maisasagawa ang pagnanakaw eh. Sila ba, mananakaw ba nila yan? Oh, kung sila lang mag-isa. Kaya dito, may kasabwat yung mga yan eh. Ngayon, paano ngayon yan? Ano gagawin ngayon natin yan? Doon mo na lang masasabi kung talagang umiiral ang batas. Dito mo mapapatunayan na talagang gumagana, umiiral ang batas. Isipin mo. Kasi ang pagnanakaw kasi sa gobyerno, sa buwatan yan eh. Di ba? Hindi mo maisasagawa ang isang pagnanakaw kung wala kang kasabwat eh. Ang kasabwat nila, yan, sila Alcantara. Ito pa si Joel Bulsa Villanueva, sinungaling din tong hayop na to eh. Sabi niya, wala daw siyang kilalang engineer, hindi daw niya kilala si Alcantara. Walang iya ka, nakikipag-lips ka kay Alcantara, hindi mo kilala kung sino si Alcantara. Walang iya kayo. Puro kayo sinungaling eh. Talaga nga sabi nga, kasabihan nga eh, di ba? Di ba? May kasabihan nga eh. Ang sinungaling, kapatid ng magnanakaw yan eh. Di ba? May kasabihan eh. Ang sinungaling, puro kapatid ng magnanakaw yan. Kaya itong dalawang ito, sinungaling ito eh. Lahat ng kasinungalingan eh, gagawin na ito eh. Lahat ng palusot, gagawin na ito eh. Ngayon, nilaglag na sila ni Alcantara ngayon. Paano ngayon yan? Ano gagawin natin diyan kila Jinggoy, kila Joel Bulsa Villanueva? Magpapiyansa na naman. Palalayain na naman. Paulit-ulit ganyan eh. Ganyan nangyari diyan eh kay Janet Lim Napoles, kung natatandaan nyo. 'Di ba yung PIDAPISCAM, yung non-government, pinasok nila yung pera sa non-government organization na peke. Sila Enrile, sila Jinggoy, sila Revilla. Ano ginawa? Wala. Pinalaya. Bakit? Sinuhulan eh. Nilagyan eh. Paano natin diyan? Ano pa magiging paliwanag natin diyan? Isipin mo, convicted plunder ka.
Pagka convicted plunder ka, walang piyansa yan. No bail yan. Habang buhay na pagkabilanggo yan. At isa pa, wala ka ng karapatan na humawak sa anumang posisyon sa gobyerno. Pero bakit nakatakbo? Bakit nakatakbo sila Erap Estrada bilang mayor ng Maynila? Nang mahirap sa atin dito. Di ba? Gumagawa tayo ng batas na hindi pala natin kayang ipatupad. Ipinatutupad lang natin doon sa mga mahihirap, katulad nila Leo Echegaray na binitay. Nilitil injection dahil wala siyang kawarta, wala siyang pera, wala siyang pansuhol eh. Samantalang itong mga hayop na to, buong bansa pinerwisyo nito. Samantalang si Leo Echegaray, isa lang ang pinerwisyo eh. Di ba? Isa lang ang pinerwisyo ni Leo Echegaray nung binitay eh. Di ba? Lethal injection eh. Pinalabas nila si Leo Echegaray masama eh. Pero sila hindi masama eh. Mga walang iya kayo. Di ba? Samantalang ito eh. Ang pinerwisyo na ito, buong bansa, pinerwisyo na ito eh. Buong bansa, winalangian na ito eh. Buong bansa, ginahasa na ito eh. Sila Jinggoy Estrada, sila Joel Bulsa Villanueva. Ito ba, kaya ba natin bitayin ito? Tapos ngayon, sasabihin nyo, ibabalik nyo yung death penalty. Diba? Sabi ni Bato, ibalik daw yung death penalty. Kung di ba naman gago ito si Bato ibabalik mo yung death penalty, wala nga tayong mapakulong. Kahit mapakulong man lang na politiko, katulad nila Jinggoy. Katulad nila Erap nila Gloria, hindi nga natin mapakulong. Gusto nyo pa, bitay. Sino bibitayin nyo? Mahihirap. Nang hirap sa atin. Ito kaya puro ito si Bato, puro kahambugan puro kayabangan lang Hindi nag-iisip Babalik mo yung bitay wala nga kayong mapakulong. Ngayon, paano ngayon yan? Ano gagawin natin kila Jinggoy ngayon? Ano gagawin natin kila Joel Bulsa Villanueva ngayon? Na umamin na nga ito si Diskaya. Sila Chis Escudero, ano gagawin natin dyan? Yan ba, pagaganahin ba, paiiralin ba yung mga batas dyan? Yan ang mahirap sa atin di ba? Gawa tayo ng gawa ng batas, pero hindi natin ikayang ipatupad sa mga makapangyarihan, sa mga may impluwensya. Ipatutupad lang natin yung mga batas doon sa walang malamon, sa mga butas-butas yung tsinelas. Yan, nagnakaw yan. Ano gagawin natin kila Jinggoy ngayon? Ano gagawin natin kila Joel Bulsa Villanueva ngayon? Umamin na tumatanggap. Sila nga yung proponent. Sila yung kila Revilla. Ikukulong. Tapos makakapagpiyansa. Kapiyansa, takbo na naman bilang senador na naman. Ganun na naman, paulit-ulit. Ito namang Comelec na to, papayagan naman tumakbo. Walang iyang buhay to. Paikot-ikot lang Walang napapakulong Di ba? Katulad nila Gloria Macapagal Arroyo. Nakulong ba yan? Wala Na house arrest lang Kila Erap Estrada, mga nakulong ba yan? Wala. Kaya yung mga magnanakaw sa gobyerno, malalakas ang loob Di ba? Kaya yung mga magnanakaw sa gobyerno, hindi maubos-ubos, hindi maubos-ubos, bagkus pinoproteksyonan pa ng ombudsman, katulad ni Samuel Martires, na bawal na nga raw magpasa ng salin. Wag na daw i-lifestyle check. Ano gagawin mo dyan? Nanghirap sa atin ngayon. Kaya ang problema rito, yung batas Hindi ipinatutupad Marami tayong batas. Pero ang problema, ipinatutupad ba? Ipinaiiral ba? Gumagana ba? Yung mga batas, wala. Gumagana lang sa mga mahihirap. Katulad ni Leo Echegaray, na isa lang ang pinerwisyo. Di ba? Isa lang ang pinerwisyo ni Leo Echegaray. Samantalang ito, buong bansa ginahasa na ito Sila Jinggoy, sila Joel Bulsa Villanueva. Di ba? Buong bansa, winalangian na ito Pero ano ginawa? May gana pa magsampa ng kaso itong mga damuho na to. Kakapal ng mukha. Kayo pa magsasampa ng kaso? Ano sasampan yung kaso? Doon sa mga umamin? Katulad nila, sino kakasuhan nyo? Sila Alcantara. Sino kakasuhan nyo? Sila Bryce Hernandez. Na hindi naman dapat gagawin nila Bryce Hernandez yan, kundi kayo mga walang iya kayo Di ba?
Hindi naman gagawin ng nasa babayan. Sabi ko nga, sinasabi ko, hindi gagawin ng nasa babayan kung matino ang nasa taas eh. Halimbawa, matino si Jinggoy, matino si Joel Bulsa Villanueva, gagawin ba nila Bryce Hernandez yan? Mga ghost project na yan. Kung matino ang secretary, matino ang Yusek, yung nasa taas matino. Gagawin ba ng nasa babayan? Gagawin ba nila Bryce Hernandez yan na mga ghost project na yan? Na ipinamumudmod yung kwarta. O ito, 20% kay ganito, 30% kay ganyan. Gagawin ba nila Bryce Hernandez yan? Gagawin ba nila Alcantara yan? Kung matino sila Joel Bulsa Villanueva, kung tapat sa kanilang tungkulin, matino, disiplinado, stricto siya. Stricto ginagampanan nila yung tungkulin nila bilang isang senador. Tapat sa kanila. Gagawin ba nila Bryce Hernandez yan? Gagawin ba nila Alcantara yan? Kung matino ang nasa taas, hindi nila gagawin yan. Kaya lang nila nagagawa yan dahil walang hiya yung nasa taas eh. Ang importante lang, maibigay lang yung porsyento eh. Bahala na kayo dyan o. Bumaba na ba yung pera? O nandito na yung pera. O kay Jinggoy, 25%, 30%. O pag naibigay na yun, wala nang pakialam si Jinggoy doon. Bahala na kayo dyan. Away-away na kayo dyan. Basta makuha lang ni Jinggoy yung party niya, yung porsyento na okay na. Di ba? O kaya makikita mo. Di ba? Yung mga iba, pinangsusugal. Di ba? Lalakas ng lobo, nagsusugal sila. Pinasusugal yung kwarta. Pinangkakasino. O, isipin mo yan. Yung ba, matino ba yun? Kaya dito, ang gobyerno rito, malasindikato na. Kaya ito mga sila Jinggoy, hindi mo na masasabing mga ano to eh. Hindi mo na masasabing mga senator ito, mga sindikato na to. Paninindikato na. Ginagamit lang yung kapangyarihan ng Senado para sa kanilang personal na interest eh. Personal na pakinabang eh. Kaya hindi mo na masasabing mga senador ito. Biro mo, senador ka. Nai-involve ka sa mga ganyang katiwalian. Di ba? Nasa gobyerno kayo, nai-involve kayo sa mga droga. Di ba? Lalong-lalo na yung panahon ni Duterte. Talagang naging sindikato ang gobyerno. Eh. Ginawa sindikato. Talagang pinagpugada na ng mga masasamang elemento ang gobyerno. Di ba? Inamin naman nila, malasindikato sila. Eh. Lalo na yung DPWH na yan. Yung ahensya na yan, malasindikato, malasikwat. Oh. Di ba? Yan ba masasabi mo pang ahensya ng gobyerno yan? Yan DPWH na yan? Wala eh. Talagang pinagpugada na ng mga masasamang elemento. Mga sindikato na eh. Paninindikato na. Kung ano yung bawal, ginagawa nila eh. Di ba? Kung ano yung mga illegal na gawain dyan sa gobyerno, ginagawa nila eh. Oh, ano tawag mo ron? Di sindikato. Kaya itong mga hayop na to, itong mga senador na to, hindi na naglilingkod yung mga hayop na yan, mga sindikato na yan. Basta nagnakaw ka sa gobyerno, illegal lang gawain mo, sindikato ka na. Katulad ng mga ghost project. Isipin mo, ghost project. Saan makakita ghost project? Pinopondohan. O, di ba sindikato yon? Tapos papaghahati-hatian nila. Ganun lang kasimple po, ponduhan, paghahati-hatian nila. O, sila magpo-propose ng budget, kunwari. O, pag bumaba na yung pera, paghahati-hatian na nila. Kanya-kanyang porsyento na. O, eto, proponent para kay Jinggoy Estrada. O, 25% kay ganito, kay ganyan. O, hanggang sa Yusek na yan. Lahat na yan, nakinabang lahat yan. Kasi kung hindi naman papayag, yung mga nasa taas, sila nagbaba ng proyekto, sila nagbaba ng pera, sila naglabas ng pera. Sila pa yung mawawalan. Katarantaduhan yun. Kaya nga sabi ko nga, kung mayaman si Bryce Hernandez, kung nakakabili ng mga luxury car, yung mga kontraktor nakakabili, katulad ng mga diskaya, nakakabili ng mga sasakyan, papayag ba yung mga nasa taas na sila lang ang umaangat? Papayag ba yung mga nasa taas na sila lang yung umaasenso, mga kontraktor tsaka district engineer? Hindi papayag yan eh. Di ba? Hindi papayag yung mga yan. Na ang nagkakameron lang yun ng mga nasa baba. Katarantaduhan yun. Kaya dito, talagang ito, hindi na talaga na itago ni Bryce Hernandez kasi talagang maglalabas pa ng ebidensya ito si Bryce Hernandez eh. Maglalabas ng ebidensya ito para talagang ayaw ngang umamin, di ba? Kaya nga
Ang gusto ni Bryce Hernandez na maglakap pa ng mga matitinding ebidensya. Kasi nga ayaw umamin ito si Alcantara eh. 'Di ba? Wala siyang alam, etc. etc. 'Di ba nung una, sabi niya wala siyang alam do sa mga pera. Sa pera pa lang eh, biruin mo nasa harapan mo yung pera. 350 million ba 'yon, oh, mahigit. O nasa harapan mo yung pera, wala kang alam. Eh katarantaduhan 'yun. 'Di ba? Doon pa lang makikita mo eh. Talagang halatang-halata may pinagtatakpan eh. Pero nung eto na, na pinayagan ito si Bryce Hernandez na maghanap pa ng ebidensya na talagang magdidiin talaga. Pero hindi na hindi na nakapagpigil ito si pag sa hindi na ni Alcantara na magsinungaling pa eh. Dahil pag nagsinungaling pa lalong madidiin siya, yan katulad niyan. Nasa larawan siya, nasa picture siya. 'Di ba itinatanggi niya na hindi siya 'yon? Doon pa lang halatang-halata mo na pagsisinungaling na 'yun eh. 'Di ba? Kumbaga sa ito si Alcantara, kumbaga sa nakikipagsapalaro baka sakaling makalusot eh. 'Di ba? Baka sakaling makalusot hindi madawit yung boss niya si Joel Bulsa Villanueva. 'Di ba? 'Yan ang dating niyan eh. 'Di ba? Kaya dito makikita mo talagang ang pagnanakaw sa gobyerno sa buwatan yan eh. 'Di ba? Kumbaga sa conspiracy theory yan eh. Ang dating niya sa buwatan. 'Di ba? Kailangan may kasabwat ka eh. Ikaw maglalabas ng pondo, 30%, sa USEC, 20%, sa secretary, 20%, 10%, hanggang sa pababa na yan eh. 'Di ba? Kaya pagdating sa proyekto, wala na. Misa substandard, kundi substandard, ghost project. Ganyan ang dating yan eh. Kaya pinaghahati-hatian nila. Ngayon, umami na nga si Alcantara, wala na eh, sukul na eh. Sukul na si Alcantara. Sukul na eh. Na talagang pag hindi pa umamin to, talagang lalong madidiin siya eh. Kaya siguro naisip ni Alcantara madidiin ako rito. Tapos yung nag-utos sa akin nagpapakasarap na sa 'di ba? Sa labas. Samantalang tayo nadidiin tayo rito, tayo nadidiin samantalang tayo inutusan lang tayo. Hindi naman natin gagawin to kundi dahil sa kanila. 'Di ba? Ganun ang nasa isip nila eh. Inutusan lang tayo rito tapos tayo pa yung nakakulong samantalang yung nag-utos sa atin, nakakalaya. Katulad nila Joel Bulsa Villanueva, katulad nila Jinggoy. Kaya hindi na nakatiis eh. Lahat. Na totoo nga, lahat ng mga sinabi ni Bryce Hernandez eh, na ang proponent niya, sila Jinggoy Estrada, sila Bong Revilla, may binanggit pa nga, yung pa nga sila Bong Revilla, dawit din. Talagang magnanakaw talaga itong mga hayop na to, walang kadala-dala eh. 'Di ba? Ginawa nila, kung ano yung ginawa nila, sabi ko nga, kung ano yung ginawa nila kay Janet Lim Napoles, yung non-government, ganito rin dito eh. Inulit lang nila eh. Tapos pag nabuko, yung piyansa na naman. Makakalaya na naman. Tapos makakatakbo na naman. Pag nakatakbo, yun, nakaw na naman uli. Pag nahuli, yun ang gusto na sandigan ng mga luko-luko eh. Gusto nga nila, maraming ninakaw eh. 'Di ba? Ito si Jinggoy, kasuhan natin to, maraming ninakaw ito eh. 'Di ba? Isipin mo, kung natatandaan nyo kay Bong Revilla, absuelto si Bong Revilla sa plunderer. Absuelto eh. Pero ipinasosole yung nasandigan ng mga luko-luko, yung ninakaw nila. Absuelto ka, Bong Revilla, pero isoli mo yung ninakaw mo. Isipin mo, yung ba totong, tama bang desisyon yun? Pag absuelto ka, talagang wala ka ninaka, wala ka dapat isoli. Pero bakit absuelto ka pero ipinasosole ng sandigan ng mga luko-luko yung ninakaw ni Bong Revilla? Absuelto ka, Bong Revilla, pero isoli mo yung ninakaw mo. Meron bang ganon? Meron bang desisyon na ganon? Na sinasabi natin. Kaya dito, ang batas dito, wala eh. Ang problema natin dito, yung batas eh. 'Di ba? Hindi yung paggawa ng batas. Ang problema rito yung pagpapatupad ng batas eh, about sa mga plunderer law. 'Di ba? Hindi gumagana, hindi umiiral eh. Pagkos pinoproteksyonan pa yung mga magnanakaw sa gobyerno.
Katulad ng ombudsman. Oh, 'di ba? Noong mga panahon na 'yun, bawal na daw magpasa ng salin. Sus Mario Joseph, batas 'yun eh. 'Di ba? Batas 'yun eh, mandatory 'yun. Na dapat taon-taon nga dapat maging requirement siya na magpasa ng salin ng nasa gobyerno eh. Pero bakit pinagbawal ni Samuel Martires na wag na daw magpasa ng salin? Wag na daw pag-usapan yung mga lifestyle check dahil nakakasira daw ng puri. Parang gano'n na nakakasira sa politiko. Matagal na sira eh. But matagal na sira itong politiko na to. Mga politiko rito sa gobyerno, mga matatagal na sira. Hindi na sira, wasak na eh. Paano ngayon yan? Ano gagawin natin kay Jingo Estrada? Ano gagawin natin kay... Yan ba, mapapakulong ba yung mga yan? Yan ba, maghihimas ng reyas yan? Nanghirap sa atin eh. Tapos ito si Bato, umeepal balik daw yung death penalty. Walang problema sa death penalty. Ang tanong, may patutupad mo ba sa sarili mo yan? Halimbawa, may death penalty, may parusang kamatayan. Yan ba, mapapatupad ba yan kila Chis Escudero? Yan ba, mapapatupad ba yan kila Jingoy Estrada, kila Bongo, kila Sara Duterte? Hindi naman may pa-apply yung death penalty na yan eh. Puro lang kayo public release eh. 'Di ba? Puro lang kayo press release eh. Masabi lang eh. Katulad nila Bato eh. Yan ba may a-apply mo yan? Ang hirap eh, mai-apply sa mga mahihirap, sa mga mandurukot sa Quiapo. Na pabarya-barya lang nung ninanakaw. Doon mo lang may a-apply, pero dito sa mga malalaking pagnanakaw na to, hindi mo may a-apply yung death penalty na yan. Ang hirap sa atin eh. Puro lang tayo ngaw-ngaw eh. Di ba? Puro lang tayo forma. Tulad nila Bato. Balik daw yung death penalty. Luko-luko. Di ba? Babalik mo yung death penalty. Kita mo nangyari kay Leo Echegaray. Isipin mo, isa lang yung pinerwisyo nun, isa lang yung ginahasa nun, isa lang yung pinerwisyo nun. Pero ito sila Erap Estrada, buong bansa ginahasa na ito eh. Di ba? Buong Pilipinas ginahasa na ito sa pagnanakaw eh. Pinerwisyo na ito eh. Samantalang si Leo Echegaray, isa lang pinerwisyo eh. Siya pa yung nabitay. Samantalang ito, buong bansa, pinerwisyo. Ito mga magnanakaw sa gobyerno, katulad nila Erap Estrada, katulad nila Gloria Macapagal Arroyo, katulad nila Jinggoy, nila Revilla, nila Enrile. Buong bansa, pinerwisyo niya. Buong bansa, ginahasaan yan eh. Nabitay ba yung mga yan? Naparusahan ba yung mga yan? Yun ang sinasabi natin. Puro lang tayo forma, puro lang tayo daldal eh. Wala naman eh. Kaya dito, subaybayan na lang natin itong pangyayaring ito. Kung talagang ito mapaparusahan ba itong mga hayop na to? Ito sila Jinggoy, sila Joel Bulsa Villanueva, sila Saldico, mapaparusahan ba yung mga yan? Yun ang malaking tanong. Di ba? Wala eh. Puro imbestiga lang tayo eh. Puro imbestiga, puro ano. Pero pagdating ng panahon, wala. Absuelto. Di ba? Nakakatakbo pa. Nananalo pa. Yun ang mabagsik doon eh. Di ba? Isipin mo, may kaso ka, plunder. Nakakatakbo pa. Nananalo pa. Nagiging ano pa. May posisyon pa sa gobyerno. Katulad ni Enrile. Nakanampo. Di ba? Kaya dito, hindi umiiral ang batas natin dito eh. Hindi gumagana. Yung mga plunderer law, hindi umiiral, hindi gumagana, wala eh. Kaya ang mga magnanakaw sa gobyerno, walang katapusan. Bagkus pinagpapatuloy lang yung mga pagnanakaw sa gobyerno. Naiiba lang yung administrasyon, pero ipinagpapatuloy lang eh. Yung mga magnanakaw sa gobyerno, yung mga walang iya sa gobyerno eh. Ipinagpapatuloy lang eh. Kaya walang katapusan eh. Bagkus yung mga magnanakaw, nakakatakbo pa. Ang pagnanakaw, pag convicted plunder ka, napatunayan na nagnakaw ka, hindi ka na pwedeng tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno. Yun ang ano eh. Yun yung batas eh. Nagnakaw ka, hindi ka na pwedeng tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno. Wala kang piyansa.
O, walang bail yan. Habang buhay na pagkabilanggo yan. Eh, yung ba, nagawa ba kay Erap Estrada yon? Nagawa ba kila Jinggoy yun? Hindi. Hindi nagawa eh. Nagawa ba kila Gloria Macapagal Arroyo yun? Nagawa ba kila niyon? Nagawa ba kila Sara Duterte yon? Nagawa ba kila Bongo yon? Wala eh. Nagawa ba kila Duterte yon? Wala. Bagkus eh, sila pa yung bida. Bagkus eh, sila pa yung sila pa yung dinadakila pa. Bagkus eh, nananalo pa. Bilang mga senador, mga damo itong mga hayop na to. Kaya wala eh. Oh. Yan ang problema natin. 'Di ba? Puro lang tayo imbestiga, puro lang tayo press release. Investigasyon dito. Wala nangyayari. 'Di ba? Puro lang tayo expose. Gando na lang tayo eh. Pero yung pananagutin mo, yung mga magnanakaw sa gobyerno, wala na eh. 'Di ba? Nababaluktot na yung mga batas eh. Bakit? Dahil malaki suhol eh, malaki lagay eh. Yan ang gusto nila eh, yung mga sandigan ng mga loko-loko. Yan ang gusto nila, yung mga politikong maraming ninakaw. Kasi minsan nakikibahagi pa sila eh. Siya ninakaw ng politiko eh. Pero pag wala kang ninakaw, kulong ka kagad. Pagmasdan mo, di ba? Yung mga politikong sinasampa ng kaso na wala namang ninakaw, tapat lang sa kanilang tungkulin. Yung pa yung mga nakukulong eh. Samantalang yung maraming ninakaw, maraming dinambong, katulad ni Revilla, Bong Revilla, absuelto. Pero isoli mo lang daw yung ninakaw. Pinasosoli eh. Di ba absuelto si Bong Revilla eh. Sabi, pag absuelto ka, wala kang ninakaw. Bakit pinasosoli na sandigan ng luko-luko? Itong ninakaw ni Bong Revilla. Bong Revilla, soli mo yung ninakaw mo, pero absuelto ka. Meron bang ganun? Meron bang ganun ang desisyon? Si Raul, di ba? Kaya dito wala na eh. Walang katapusan. Di ba? Di ba? Pag nasampahan ka ng kaso, wala kang piyansa eh. Pag nasampahan ka ng kaso na sandigang bayan, wala kang piyansa. Kulong ka na, automatic. Di ba? Sapagkat ang kasong plunder, walang piyansa yan. No bail yan. Ba't nakalaya si Enrile? Ba't nakalaya sila Bong Revilla? Ba't nakalaya sila Jinggoy? Walang piyansa yan eh. Tanong ko lang, ano nangyari sa mga batas natin? Yung ba ipinatupad ba yun? Yung ba ipinairal ba yun? Yun ang hirap sa atin eh. Puro lang tayo, tapos dadali pa to si Bato. Balik daw yung death penalty. Gago. Ibabalik mo death penalty, wala nga kayong mapakulong. Kahit nga lang mapakulong, wala kayo eh. Tapos ibabalik mo pa yung death penalty. Anak ka ng puta, Bato ka talaga. Saan ba utak mo? Kung politiko nga, wala kayong maipakulong. Death penalty pa. Paano ngayon yan? Gagawin natin kila Jinggoy ngayon yan. Ano gagawin natin kila Joel Bulls sa Villanueva? Dapat yung kulong na yan. Mga hayop na yan. Di ba? Dapat kulong na yan sa laki ng pinaruwisyo nila. Sipin mo na dapat sana napapakinabangan ng mamamayang Pilipino yung mga flood control project na yan. Di ba? Yan sana magiging proteksyon sa baha ng mga taga Bulacan eh. Sipin mo, napakaraming proyekto pala dyan sa Bulacan na flood control project na walang narating. Bagkos pinaghahati-hatian pa nila itong mga walang iyang ito. Katulad nila Jinggoy, katulad ng mga congressman, katulad ng mga district engineer, katulad ng mga kontraktor. Isipin mo yan. Ang daming proyekto dyan. Pinaglaanan ng malalaking pondo dyan sa Bulacan. Walang nagawa eh. Walang flood control eh. Flood control man makikita mo substandard pa. Winalangiya, binalatuba binaboy eh. Tapos walang umaamin dyan kung sino may kagagawa niyan. Sino ba may gawa niyan? Ang tanong, sino may gawa niyan? Di ba? Yun ang mahirap eh. Di ba? Itong mga magnanakaw sa gobyerno, sila lang ang nagsasabi na hindi sila magnanakaw eh. Ito sila Jinggoy, sila Joel Bulls sa Villanueva.
Yung mga magnanakaw sa gobyerno, sila lang ang nagsasabi na matino sila, di sila nagnakaw. Di ba? Pagmasdan mo. Kaya dito wala na eh, wala nang katapusan. Ang pagnanakaw rito eh, dahil alam nila maabsuelto sila eh. Kaya malalakas ang loob ng mga hayop na yan. Dahil alam nila maabsuelto sila eh. Alam nila eh, susuhulan lang nila itong sandigan ng mga loko-loko na to eh. Mga ombudsman, yung mga lumalaban, yung mga ahensya na lumalaban, sumusugpo dapat sa korupsyon. Pero ano ginagawa? Bagkus pinoproteksyonan pa nila yung mga magnanakaw sa gobyerno. Bagkus yung mga magnanakaw sa gobyerno, nakikibahagi pa sila doon sa ninakaw ng politiko. Katulad nila Bong Revilla, katulad nila Jinggoy. Kita mo, nakalaya lahat ang mga damo. Ganun ba batas? Hindi naman ganun ang batas eh. Di ba? No bail yun. Pag convicted plunder ka, no bail yun. Walang piyansa yun. Habang buhay na pagkabilanggo yun. At isa pa, bawal ka nang humawak sa anumang posisyon sa gobyerno. Ganun lang kasimple yun. Ano nangyari? Di ba? Yung ba ang katuwiran ng hatol ng sandigan ng mga loko-loko? Hindi. Kaya dito makikita mo talagang puro panloloko lang eh. Lokohan na lang dito eh. 'Di ba? Kamutan na lang ng likod. 'Di ba? Kasi sabuatan 'yan eh. 'Di ba? May sabuatan 'yan. Kasi ang plunder, hindi lang ikaw ang pwedeng gumawa niyan, marami kang kasabwat diyan eh. Buti sana kung si Jinggoy lang eh ang gumawa niyan eh. Pwede niyang itanggi yan eh. Hindi eh. 'Di ba? 'Di ba? Buti sana kung si Jinggoy lang pwede niyang itanggi yan. Hindi. Yung mga kasabwat niya, hindi nilalaglag na siya, yung mga kasabwat niya eh. Kasi ang pagnanakaw sa gobyerno, hindi mo masasabing, hindi ka makakapagnakaw sa gobyerno na wala kang kasabwat yan eh. Kailangan lahat yan maging kasabwat mo eh. Umpisa sa contractor, district engineer, sa USEC, secretary ng DPWH, secretary, hanggang sa taas na yan, lahat yan magiging kasabwat mo, hanggang sa COA. Lahat yan eh. Yung tinatawag na conspiracy theory. Conspiracy theory. Di ba? Kumbaga sa ang pagnanakaw, sabuatan. Di ba? Sabuatan yan eh. Kaya wala na yan eh. Kaya ang pagnanakaw sa gobyerno, talagang patuloy yan. Hanggat walang napapanagot. Hanggat hindi ipinatutupad yung mga batas eh. Hindi ipinaiiral yung mga batas eh. Di ba? Ang problema natin dito yung mga batas. About sa mga plunder law, di ba? About sa mga korupsyon. Na mga batas natin hindi ipinatutupad, kaya malalakas ang loob nito. Malalakas ang loob. Katulad nila Joel Bulsa Villanueva, paulit-ulit nilang ginagawa. Ginawa na nila yan, paulit-ulit nilang ginagawa. Paano nga? Nakalusot sila eh. Di ba? Nagnakaw sila, nakalusot sila. Nagnakaw uli, nakalusot sila. Kaya magnanakaw uli ito. Pag nalusutan nila ito, nakaw uli, paulit-ulit. Ang matindi pa, pinapayagan pa tumakbo. Di ba? Katulad ng Comelec. Kundi rin walang iyari nitong Comelec na to eh. Kaya itong Comelec na to, produkto ng mga magnanakaw ito eh. Sila ang tagapaghasik ng mga magnanakaw sa gobyerno eh. Di ba? Sila ang tagapaglaganap ng mga magnanakaw sa gobyerno. Kaya makita mo hindi nauubos-ubos yung mga magnanakaw sa gobyerno. Bagkus lalo pang dumadami, lalo pang lumalala. Dapat sila yung nagsasala, Jinggoy, bawal ka nang tumakbo. Di ba? Pero ano na ginagawa? Sinusuhulan eh. Ito 350 million, patakbihin mo lang ako. Di ba? Ito naman Comelec, bibigay naman. Si Kibuloy. Rapist siya, manyakis, nakatakbo bilang senador. Pinayagan nila tumakbo. Kaya doon pa lang makikita mo eh.
Kaya itong Comelec na to, tagapag-hasik ng lagim ito eh. Tagapag-hasik ng mga magnanakaw sa gobyerno eh. Ha? Kaya itong Comelec na to, wala na silbi. Produkto na lang ito ng mga magnanakaw sa gobyerno eh. Kaya makita mo, walang katapusan ang pagnanakaw. Pagka ganito ang mga ahensya ng gobyerno, katulad ng Comelec, katulad Comelec-ta, katulad ng Ombudsman, katulad ng sandigan ng mga luko-luko, katulad ng mga Supreme Court na kinakatigan pa, pinapaboran pa yung mga pagnanakaw ni Sara Duterte. Kung ganito mga ahensya na dapat na nagsasawata, lumalabas sa korupsyon, sumusugpo sa korupsyon kung ganito mga ahensya, korap din. Magnanakaw din. Nakikibahagi din sila doon sa ninakaw. Ano pang silbi ng anti-corruption? Ano pa silbi ng nagtatag tayo ng ahensya katulad ng Ombudsman, katulad ng sandigan ng mga luko-luko? Kung kakatigan din ng mga magnanakaw, poproteksyonan din yung mga magnanakaw sa gobyerno, wala na. 'Di ba? Kaya ang magnanakaw sa gobyerno lumaganap eh. Ang magnanakaw sa gobyerno talagang lumala ng lumala eh. Paggrabe na ng paggrabe. Bakit? Pinapayagan pang tumakbo nitong Comelec eh. Itong walang iyang ito eh, na si George Garcia eh. Kaya itong Comelec na to, hindi na Comelec ito eh. Kumulekta ng suhol. Yun na lang ang ano niyan eh. Papel niyan eh. O magnanakaw ka maglagay ka sa akin 350 million. Papayagan kitang tumakbo. Ganyan yan eh. Suhulan yan eh. Kaya nga sabi nga, di ba, ni George Garcia, hindi ka mananalo pag wala kang pera. Di ba? Hindi ka mananalo pag wala kang pansuhol. Yan ang sabi ni George Garcia eh. Di ba? Totoo nga naman yun. Kasi siya yung susuhulan eh. Siya yung lalagyan eh. Kaya dito, wala na eh. Ano gagawin ngayon natin dyan? Kila Jinggoy Estrada. Yan na lang malaking tanong ng taong bayan. Ano gagawin natin dyan? Kila Joel Bulsa Villanueva. Ganyan na lang. Di ba? Puro ganyan na lang. Imbestiga pero wala ka namang gagawin. Dapat yan, damputin na yan eh. Dapat yan, ikulong na yung mga hayop na yan eh. Damputin na yan eh. Wala nang investigasyon dyan. Napatunayan na, umamin na nga yung mga nasa baba. Di ba? Aamin ba yung mga nasa baba na yan kung hindi nila ginawa yan ng mga nila Joel Bulsa Villanueva, nila Jinggoy, nila Revilla? Aamin ba yan na na binigyan nila sila Jinggoy? Kung di naman nila binigyan, aamin ba yan? Talagang binigyan nila yan. Kasi nga sabi ko nga, hindi naman gagawin ng nasa babayan kung walang iya yun kung di gagawin ng nasa babayan, kung matino ang nasa taas. Gagawin ba ng nasa babayan kung matino ng nasa taas? Ganun lang kasimple. Halimbawa, matino yung Yusek, matino yung sekretary, tapat sa kanyang tungkulin, magagawa ba ng kontraktor yan? Magagawa ba ng nasa babayan? Papayag ba yung nasa taas na sila lang ang yumayaman, yung mga kontraktor? Saka mga district engineer, papayag ba na sila lang ang gumagawa nun? Katarantaduhan yun. Hindi papayag yung nasa taas. Kayo yumayaman, kami hindi. Samantalang kami naglabas ng pondo, kami nagpropose ng pondo. Tapos kayo, nayayaman kayo, yung mga district engineer. Tapos kami, hindi. Hindi po pwede yun. Papayag ba yung nasa taas? Siyempre, kung ano yung ginagawa nung nasa baba, na yumaman sila, nagnakaw sila, ganun din yung nasa taas. Diba? Ganun lang kasimple yan, logic lang yan eh. Diba? Sentido común lang yan. Hindi gagawin ng nasa baba yan kung matino ang nasa taas. Diba? Ganun lang kasimple. Ngayon, napatunayan na. Ano gagawin ngayon natin kila Joel Bulsa Villanueva? Ano gagawin natin kila Jinggoy? Wala. Wala tayong gagawin. Wag na. Tigil nyo na yung investigation ninyo. Kung wala rin pala kayong gagawin. Umamin na nga. Di ba? Kaya paulit-ulit na lang. Investigation. Wala naman napapanagot. Di ba? Tapos, eto si Bato de la Rosa, ibalik daw yung death penalty. Ibabalik nyo pa yung death penalty. Yung politiko nga, hindi nyo mapakulong eh. Babalik nyo pa yung death penalty. Abay, sira ulo.
Ganun nyo ipatutupad yung death penalty. Doon sa mga mandurukot sa Quiapo na barya-barya lang yung dinukutan. Yung mga magnanakaw sa Divisoria na isang ano lang, isang tali lang ng kangkong yung ninakaw, kulong na. Doon nyo ipatutupad. Pero sa bilyon-bilyon yung ninakaw, buong bansa pinagnakawan, absuelto. Ang problema natin doon. Kaya nga sabi nga ni Mayor Lim noon di ba? Kung gagawa tayo ng batas, gumawa tayo ng batas. Ipatupad natin ng pantay-pantay. Di ba yung nasabi ni Mayor Lim noon? Di ba? Nung naging senador pa siya, di ba? Kung gagawa tayo ng batas, ipatupad natin ng pantay-pantay. Ngayon, pag hindi natin kayang ipatupad, wag na tayo maglokohan dito. Di ba? Ganun sabi ni Mayor Lim wag na tayo gumawa ng batas. Kasi niloloko lang natin sarili natin Gagawa tayo ng batas, hindi natin ipatutupad ng pantay-pantay. Wag na tayo gumawa ng batas. Para lang tayo naglolokohan dito, di ba? Yun ang sabi ni Mayor. Kaya si Mayor Lim bumaba nabuwisit Di ba? Bumaba 3 taon nag-resign si Mayor Lim Kasi naglolokohan na diyan sa Senado. Ayaw ni Mayor Lim ng ganun Sabi nga di ba? Di bali na makipaglokohan, wag lang matagal. Di ba? Mahirap di ba? Ang tagal Oh. Yan ang nangyayari ngayon diyan lokohan Kaya ang tanong ng taong bayan, ano mangyayari diyan kay Joel Busa Villanueva? Ano gagawin ngayon natin diyan kay Jinggoy Estrada? Sabi nila magsasampa daw sila ng kaso. Sino kakasuhan nyo? Sige nga. Sino kakasuhan nyo? Sila Alcantara. Sino kakasuhan nyo? Samantalang si Alcantara nung ayaw umamin, ba't ayaw nyo kasuhan? Nung pabor sa inyo si Alcantara noon, ba't ayaw nyo kasuhan? Ngayon, kumanta na. Ngayon, kakasuhan nyo ngayon. Ayun na sinasabi ko sa inyo Pag hindi pabor sa inyo, kakasuhan nyo. Pero pag pabor sa inyo, hindi nyo kakasuhan, tahimik kayo. Katulad nila Joel Bulsa Villanueva, ano sabi ng una? Ito sinungaling itong hayop na to no? Sipin mo, Jesus is Lord. Sabi ni Joel Bulsa Villanueva, Jesus is Lord. Ginamit pa si Jesus is Lord Sa pagsisinungaling niya mga walang iya kayo. Ginagamit nyo pa yung Panginoon sa kahayupan ninyo, kawalang iyan ninyo. Hindi daw niya kilala si Alcantara, wala daw siyang kilala. Doon pa lang, alatang-alata mo talaga sinungaling Di ba? Di daw niya kilala si Alcantara, wala daw siyang kilalang district engineer. Pero nakita doon sa video siya pa nagpakilala kay Alcantara, poging-poging Alcantara daw. Tapos nung nagbukas ng tulay, di ba? Na proyekto yung tulay, di ba? Binuksan, katabi pa siya. Tapos sasabihin niya, hindi niya kilala. Di ba? Di malaki kasinungalingan niya. Doon pa lang, panloloko na yun doon pa lang kasinungalingan na yun. Dapat yun, ikulong na yun kala ko ba, kay Lacson, kala ko ba, di mo kilala si Alcantara? Kala ko ba, di mo kilala si Alcantara? Sinungaling ka, kulong na yan, damputin na yan. Dapat ganun Kasi ang pagsisinungaling, pag nagawa mo yan sa unang pagkakataon, na magsinungaling ka, lahat na yan, lahat na yan, magsisinungaling na yan. Kasi kung nagsinungaling ka na ng una, lahat na yan, puro kasinungalingan na yung mga yan. Hindi mo na paniniwalaan niya. Kaya itong dalawang ito, wala nang kredibilidad dito Itong mga hayop na to, sila Jinggoy Estrada, sila Joel Busa Villanueva, wala nang kredibilidad dito. Pati si Escudero, dapat isama na rin yan Makalaboso na rin yung mga yan. Di ba? Pero wala Ano gagawin natin kila Chis Escudero ngayon? Ano gagawin natin kila Joel Bulsa Villanueva? Ano gagawin natin kila Jinggoy Estrada? Ano gagawin natin ngayon kila Saldico? Kila Romualdez? Ano gagawin ngayon natin dyan? Yan ba, mapapakulong ba natin yan? Yan ba, maghihimas ba ng rehas yung mga yan? Yan ang tanong. Yan na lang ang tanong ng taong bayan Tapos na istorya. Para sa amin, tapos na istorya. Sapat na yun Ito na lang itong mga hayop na to, talagang mga ngatuwiran na lang ito. Kung mga sa lahat ng palusot, gagawin na ito mga to Lahat ng dahilan, gagawin na lang na itong mga to. Siyempre, aamin ba yung mga yan?
Kahit alam na nilang magnanakaw sila. 'Di ba? Hindi aamin yung mga yan eh. Sabi ko nga eh, yung mga magnanakaw sa gobyerno, ah, hindi nila sasabihin na magnanakaw sila eh. Yung mga magnanakaw sa gobyerno, sila lang ang nagsasabi na matino sila. Yung mga mawalang iya sa gobyerno, katulad nila Jinggoy, nila Joel Bulsa Villanueva, nila Bilyar, yan, nila Bongo, sila lang ang nagsasabi na matino sila, hindi sila nagnakaw. Yan lang ang sasabihin yan eh. Di ba? Yung mga hayop na yan eh. Oh. Kaya dito, dapat yan, ikulong na yan eh. Sapat na. Sapat na yung narinig namin kay Alcantara eh. Wala nang pali-paliwanag pa. Hindi na kailangan ng paliwanag, sampahan ng kaso. Ano sampahan ng kaso? Ikaw pa magsasampa ng kaso, kayo na nga gumawa ng kahayupan, kawalang iyan, katarantaduhan. Kayo pa yung may ganang magsampa ng kaso. Ha? Ba't di nyo harapin yung akusasyon sa inyo? Di ba? Oh. Mga walang iya itong mga to. Pag ito, nasusukol na, nagiging makabayan. Pati mamamayang Pilipino, dinadamay. Nagiging makabayan itong mga to eh. Lalo na si Joel Bulsa Villanueva, nagiging makadiyos. Pati si Satanas, dinamay pa eh. Pati yung impyerno, dinamay pa eh. Nananahimik si Satanas, dinamay pa eh. Pag nabubuking eh. Di ba? Samantalang noon, pag nagnanakaw sila, hindi nila naisip yung mamamayang Pilipino eh. Hindi nila naisip yung Panginoon eh. Hindi nila naisip yung si Satanas eh. Hindi nila naisip na may impyerno eh. Nung ginagawa nila yung pagnanakaw eh. Nung nagnanakaw sila, hindi nila naisip yun eh. Nung nabubuking na eh, nagiging makabayan. Nagiging makabukawi, Bulacan na eh. Mga kababayan ko sa Bukawi, Bulacan, huwag kayong maniniwala. Nagiging makabayan. Nagiging makatao pag nabubuking. Pero nung ninanakaw nila yung pera, wala. Hindi nila naisip yung mamamayang Pilipino eh. Hindi nila naisip yung taong bayan eh. Hindi nila naisip yung Panginoon eh. Hindi nila naisip si Satanas eh. Na naghihintay sa kanila si Satanas eh. Sipin mo itong mga, wala eh. Kaya ito, yung narinig natin kay Alcantara, ako para sa akin, sapat na yun eh. Sapat na. Yung narinig natin kay Alcantara na talagang nilaglag na siya. Sinabi na niya, mas naniniwala ako kay Alcantara ngayon kaysa nung nakaraan. Totoo lahat na sinasabi na Alcantara. Nararamdaman ko yan. Ito na lang mga to, talagang mga ngatuwiran na yan. Common na sa kanila yan eh. Hindi naman aamin yung mga magnanakaw na yan na sila yung magnanakaw. Walang umamin na magnanakaw sila dyan sa gobyerno. Kaya nangangatuwiran na lang itong mga to. Kaya sa akin, para sa akin, yung sinabi ni Alcantara, sapat na yun. Na dapat makulong na itong mga to. Dapat ibartuli na itong mga to eh. Dahil sa lawak ng pininsala nitong mga to, sa lawak ng pinerwisyo, na dapat na sana napoproteksyonan yung mga kababayan natin sa Bulacan. Na makikita mo, yung mga gamit, sira-sira. Yung mga sasakyan, wasak-wasak. Yung mga nila, yung mga ari-arian nila. Na pinundar nila, basa. Sipin mo yan. Sa laki ng pinerwisyo nitong dalawang ito. Ito sila Jinggoy na dapat napapakinabangan ng mamamayang Pilipino. Hindi na sana sila binabaha. Nakita mo, napakaraming proyekto na flood control project dyan na pinaghahati-hatian nila. Tapos pinansusugal pa nila yung pondo ng mabuti. Sana kung nagsusugal sila, sarili nilang pera. Hindi. Pera ng mamamayang Pilipino yan na sana sila yung nakikinabang. Na sana sila yung kumbaga sila yung nakikinabang, napapakinabangan yung mga proyekto. 'Di ba? Pero ano ginagawa nitong mga to? Pinansusugal, pinaghahati-hatian nila. Ito para kay sa proponent, ito para kay secretary, ito para kay Yusek. Ganun lang kasimple. Tapos palalabasin, may proyekto pero wala naman palang proyekto. Ghost project pala. Kung may proyekto man, substandard pa. Mga damuho kayo.
Yan ba naglilingkod ba? Masasabi mo bang itong mga hayop na to, mga naglilingkod sa mamamayang Pilipino? Ito bang mga to masasabi mo bang tapat maglingkod sa mamamayang Pilipino? Ito ba masasabi mo pa gobyerno ito? Alin? Kailan kayo maglilingkod? Kailan kayo maglilingkod ng tapat sa mamamayang Pilipino? Kailan kayo Kailan kayo magsisilbi ng tapat sa mamamayang Pilipino? Ngayon kayo maglilingkod kung kailan na pinatikim nyo na, pinaranas nyo na ang kalupitan ninyo, kahayupan ninyo, kawalangian ninyo, kademonyohan ninyo. Kailan kayo maglilingkod? Ngayon. Sige nga. Ngayon kayo maglilingkod kung kailan pinaranas nyo na yung kahayupan ninyo, kawalangian ninyo, sa mamamayang Pilipino. Sasabihin nyo, naglilingkod kayo. Sasabihin nyo, nagsisilbi kayo ng tapat sa mamamayang Pilipino. Kung kailan pinaranas nyo na ang kahayupan ninyo, kalupitan ninyo, yung pagnanakaw ninyo. Sige nga. Alin? Kayo, nagsasabing naglilingkod kayo. Kailan kayo maglilingkod ng totoo? Ngayon, naglilingkod kayo ngayon. Sige nga ngayon, sa palagay nyo, naglilingkod kayo. Hindi kayo mga damuho kayo Puro kayo hinduropot Puro kayo kahayupang, kawalangian Sige nga. Ayun ang sinasabi natin, mga kapartner. Kaya dito, Agnes Aquino, tama kayo sir. Yun nga hindi rin ito. Alan Santos, may ka-shoutout. Idol Pichay mabuhay ka. Yun RK Game. Nox hi po. Yun may ka-shoutout. Happy ito Ben, boss, paano mababawi ang 300 to 250 million sa gastos ng isang politiko kung sweldo lang aasahan nila? Hindi sila gagastos kung wala silang mapapala sa kapal na nanalo. Ayun na nga 'di ba? Hindi naman hindi naman magpapakamatay ang mga yan. Gagastos. Kaya magtataka ka, 'di ba, pag eleksyon, talagang makikita mo gumagastos ng milyon-milyon, 'di ba? Syempre, pag nanalo sila, babawiin din nila yan 'Di ba? Kung sweldo lang, magkano lang sweldo niyang mga yan? 'Di ba? Hindi naman nila inaano yung sweldo yung makukulimbat nila. Hindi na sila umaasa sa sweldo. 'Di ba? Umaasa sila doon sa kulimbat nila, yung makukulimbat nila, yung mananakaw nila, yung katulad ng pork barrel. 'Di ba? Nanit, hi sir, watching from noise. Hi sir, watching from France. Ayun, may ka-shoutout sa iyo bakit si Bunuan wala bang kaso? Julia Nieto Villa Vicencio. Yun na nga tamo, wala pang kaso. Dapat siya si Bunuan ikulong na rin yan 'Di ba? Ikulong na rin yan kasi posibleng hindi siya kasabwat diyan. Lahat yan, sabi ko nga, ang pagnanakaw sa gobyerno, sabuatan yan 'Di ba? Conspiracy theory yan. Conspiracy theory. Kasi sabuatan yan 'Di ba? Hindi mo maisasagawa ang pagnanakaw sa gobyerno pag wala kang kasabwat diyan. Nanakawi lang ni Jingo Estrada yan. Hindi pwede yun.
Porsyento yan. Oh. Di ba? Lahat yan eh. Kasabwat lahat yan. Umpisa sa contractor, district engineer, lahat yan eh. Kailangan mo maging kasabwat yan hanggang sa COA. Kasi kailangan mong kasabwat lahat yan. Hindi mo may isasagawa ang isang pagnanakaw pag wala kang kasabwat eh. Ganyan yan eh. Ano yan, nanakawin ni Jinggoy, solo lang niya. Hindi niya mananakaw yan. Oh. Kaya lahat, dapat yan, pati sila Bunuan, lahat. Ikulong lahat yung mga yan. Dahil sapat na eh. Oh. Siyempre yan, siyempre, todo tanggi na lang yung mga yan. Common na yan. Siyempre, kahit na nasa ano na yan, siyempre, alam, umamin yung mga yan. Hindi kung umamin yan, di wala nang pag-uusapan. Kaya lahat ng pamamaraan, lahat ng palusot, gagawin niya. Sila Jinggoy, sila Joel Bulsa Villanueva. Ayan yan eh. Oh. Raya, di ba, sa Sara nga, di na-impeach. Yun na nga. Di ba, hindi na nga na-impeach si Sara eh. Oh, si Sara ba napanagot? Oh. Bagkus eh, kinampihan pa. Sabi ko nga noon eh, di ba? Ano sabi natin noon? Ayan, sa buwatan yan eh, sa Senado. Lahat ng kumampi pabor sa hindi ma-impeach si Sara Duterte, puro karamihan dyan, puro magnanakaw yan. Oh, dito mama tayo, di ba? Oh, sila Jinggoy, sila, di ba? Yung hindi pa pumuputok yung hindi pa pumuputok yung insertion, di ba? Hindi pa pumuputok yun. Sabi natin lahat ng kumampi na senador magnanakaw lahat yan. Lahat ng pumabor sa pagnanakaw ni Sara, lahat ng kumampi sa pagnanakaw ni Sara, lahat yan. Nakinabang lahat yan sa pork barrel, lahat yan ng mantikaan. Kaya lahat yan kakampi kay Sara Duterte, lahat ng mga magnanakaw, tandaan nyo yan. Oh. O di nagkatotoo tayo, di ba? Oh, si Escudero, di ba? Lumabas yung insertion niya na 142 billion. Ah. Kasi paano mo pananagutin ang isang magnanakaw kung ikaw magnanakaw ka rin? Yung ginagawa ni Sara Duterte, sumasalamin din doon sa Senado eh. Kung ano yung ginagawa ni Sara Duterte, ginagawa rin ng mga senador. Paano mo i-impeach si Sara? Sige nga, di ba yung nasabi natin noon? Hindi pa pumuputok ang insertion ni Chis Escudero noon. Paano mo i-impeach si Sara Duterte? Eh kung ikaw mas masahol ka pa. Katulad nila Chis Escudero, katulad nila Jinggoy. Si Jinggoy mag-i-impeach ng magnanakaw. Jesus Mariosep. Para lang tayong di ba? Para lang tayong naniniwala sa doble kara. Para lang nagpapagalingan na lang magnakaw ito eh. Para lang tayong wala tayong katigan dito eh. Kung sino kakampihan natin dito eh, parehas magnanakaw itong mga to eh. Paano mag-iimbestiga ang isang magnanakaw kung ikaw magnanakaw ka rin? Paano mo iimbestigahan, paano mo i-impeach yung isang magnanakaw kung mas masahol ka pa? Katulad nitong mga senador na to. Kaya makita mo lahat pumabor sa pagnanakaw ni Sara Duterte. Kaya hindi, sabi ko nga hindi mai-impeach yan. Eh lahat yan sa buwatan, lahat yan magnanakaw, lahat yan. Paano mo i-impeach si Sara Duterte? Oh, pati Supreme Court, di ba? Oh. Lahat yan eh. Lahat yan namantikaan, lahat yan, nalagyan lahat yan. Pati Supreme Court, pumabor na din sa pagnanakaw ni Sara Duterte. Ganyan nangyayari dyan sa gobyerno eh. Suhulan. Kaya wala na eh. Di ba? Wala nang totoong naglilingkod sa mamamayang Pilipino. Wala nang totoong nagsisilbi sa mamamayang Pilipino. Tatapatin ko kayo, wala nang totoo dyan. Diyan sa Senado, wala nang totoo dyan. Kung may totoo man, bilang na bilang mo na lang sa kamay, iilan na lang yung matitino dyan. Pero lahat yan, puro kawatan lahat yan. Lahat yan, puro tulisan lahat yan. Oh. Di ba? Oh. Umiral, ang korupsyon itigil na ninyo para sa ikabubuti ng lahat ng tao o bansa. Eh wala, makakapal na mukha niya mga yan. Hindi natitigil yung mga yan. Matitigas na mukha niya mga yan, yung mga senador na yan. Wala nang katapusan hanggat hindi gumagana, hanggat di umiiral ang rule of law, plunderer law, hindi pinagagana, hindi ipinatutupad, hindi ina-apply. Eh walang katapusan yan. Patuloy yan habang buhay yan. Ipinagpapatuloy lang.
Di ba? Kung sino yung mga nakaupo, pinagpapatuloy lang. Bakit? Walang napapanagot eh. Di ba? May nakita ba kayo? Yan, katulad nila Jinggoy, dapat yan, nakakulong na yan eh. Pero hindi, nakakatakbo pa. O, yun ang problema natin dito. Hindi umiiral, hindi gumagana yung sistema ng mga batas natin dito. Yun ang problema natin dito. Yung batas eh. Hindi ipinatutupad, hindi ipinaiiral. Ipinaiiral lang doon sa mga mandurukot sa Quiapo. Ha? Ipinaiiral lang yung batas doon sa mga walang malamon katulad ni Leo Echegaray na binitay, di ba? Ni lethal injection. Pero isa lang ang pinerwisyo nun. Isipin mo, isa lang ang pinerwisyo ni Leo Echegaray. Hindi pa sigurado kung ni-rape, di ba? Isa lang ang pinerwisyo nun, pero, di ba, nabitay eh. Samantalang ito, sila Era Pistrada, buong bansa ginahasa nito eh. Buong bansa pinerwisyo nito. Buong bansa pinagnakawan nito mga hayop na to. Katulad nila Estrada, katulad nila Gloria Macapagal Arroyo, katulad nila Jinggoy, katulad nila Enrile, katulad nila Bong Revilla, katulad nila Chis Escudero, lahat eh. Pinagnakawan nito. Oh. Ano ngayon, nakulong ba yung mga yan? Wala eh. Oh. Ayun ang batas natin dito. Hindi umiiral, hindi gumagana ang justice system natin dito. Oh. Nakakalaya pa. Bagkus eh, pinapayagan pang tumakbo. Bagkus eh, nananalo pa. Bagkus eh, dinadakila pa yung mga magnanakaw sa gobyerno. Katulad nila Bong Revilla, katulad nila Enrile, nagkakaroon pa ng posisyon sa gobyerno. Mga walang iyaw. Di ba? Katulad nila Gloria Macapagal Arroyo, katulad nila Mikey Arroyo. O, asan ngayon yung mga hayop na yan? Ha? Sa lalaki ng mga pinagnanakaw niya mga hayop na yan, nakulong ba yung mga yan? Samantalang yung mga mandurukot sa Quiapo barya-barya lang yun ninakaw. Pag nahuli, kulong ka agad, kalaboso ka agad. Samantalang itong mga hayop na to, bilyon-bilyon ang ninanakaw. Di ba? Nakalaboso ba? May nakulong ba? Nakulong ba si Gloria Macapagal Arroyo? Nakulong ba si Mike Arroyo? Ha? Nakulong ba sila Era Pistrada? Alay. Ha? Bagkos nakatakbo pang mayor. Bagkos na nakatakbo pang congressman naging speaker pa eh. Ito si Gloria Macapagal Arroyo. Alang yung buhay to. Ha? Anong klaseng ano to? Ha? Biruin mo, convicted plunder ka ba? Naging speaker ka pa. Nakatakbo ka pang congressman, naging speaker ka pa. Ito si Gloria Macapagal Arroyo na to. Alang yung buhay to. Ala na. Walang mangyayari talaga sa bansa natin. Pagka ganito mga di ba? Oh, Julianto Valenciano Balibencianos. Kasalanan din ng taong bayan. Binoboto pa rin ng national binoboto pa rin nila. Nation sila. Yun na nga. Kasalanan din natin eh. Bakit? Yun na nga, yun ang gusto nila eh. Maraming mahirap para maraming masuhulan eh. 'Di ba? Sinusuhulan eh. Siyempre, mahirap ka. Bigyan ka ng 3,000 o 5,000. Iboto mo lang ito. 'Di ba? Siyempre, pag nanalo yung politiko na nanuhuli, sigurado magnanakaw yun. Babawiin niya. Lahat ng sinuhulan niya, babawiin niya yung pag nanalo yun. Ganyan yun. Kaya makikita mo, mga nanalo ngayon, puro walang iya eh. Bakit? Nanalo sila dahil hindi dahil sa ginusto sila ng taong bayan eh. 'Di ba? Nanalo sila dahil sa kwarta, sa pera, sa impluwensya. Doon sila nanalo eh. Kaya makita mo yung mga nakaupo ngayon, mga senador, mga kongresista, lahat karamihan diyan puro walang iya eh. Lalo na sa local government, mga gobernador, lahat karamihan diyan puro walang iya eh. Bakit? Nanalo sila hindi dahil sa inihalal sila ng taong bayan, kundi nanalo sila dahil sa suhol eh, sa lagay eh. Binayaran eh. Dahil mahirap ka, syempre,
Ang iniisip mo, yung ngayon, yung kalam na sikmura eh. Babayaran ka ng 5,000, botong mo lang ito, papayag ka na. Ngayon, nanalo yung binoto mo, ano gagawin no? Siyempre, babawiin niya lahat ng sinuhol niya. 'Di ba? Ganyan yan eh. 'Di ba? Rosilia Besnar, totoo sir. Yun. Mega shoutout sa'yo, idol ha. Arcelia Cadiz, tama, kasalanan yan ng mga Pilipino. Ayun na nga. 'Di ba? Kaya dito, wala na eh. Ano gagawin ngayon natin dyan? Yan ang malaking tanong ng mamamayang Pilipino. Ano gagawin natin kila Jinggoy? Ano gagawin ngayon natin dyan? Ano gagawin natin kila Jinggoy? Ano gagawin natin kila Joel Bulsa Villanueva? Kila Chis Escudero? Kila Bongo? Kila Mark Villar? Ano gagawin natin dyan sa mga yan? Ano yan? Display na lang yan. Yan ba? May kakredibilidad pa ba yan na maglingkod sa mamamayang Pilipino? Yan ba, may delikadesa pa ba yan? Pagkakatiwalaan pa ba natin yung mga hayop na yan? Katulad nila Jinggoy, wala na yan eh. Palamuti na lang yan. Kaya wala na. Kaya talagang ang ano na lang natin, ang hinihintay na lang natin, ano mangyayari dyan? Kila Jinggoy, kila Joel Bulsa Villanueva, kila Saldico, ano mangyayari ngayon dyan? Kila Bong Revilla. Ano mangyayari ngayon na? Ano ang gagawin ngayon natin dyan? Yan ang malaking tanong ng taong bayan. Dahil sapat na eh. Ako, para sa akin, sapat na narinig ko kay Alcantara eh. Sapat na yun eh. Totoo na yun. Kasi nung misa, tumanggi siya eh. Di ba? Tumanggi siya eh. Pero ngayon talagang, alam niya na talagang madidiin na siya pag tumanggi siya eh. Kaya hindi na rin niya napigilan yung sarili niya na talagang isiwalat na. Ilabas na yung mga proponent eh, na nakibahagi do sa proyekto eh, 'di ba? Sa pondo. Katulad nila Joel Bulsa Villanueva. Paano pa may tatanggilan na Joel Bulsa Villanueva yan? Talaga sinungaling ito eh. Hindi daw niya kilala si Alcantara, wala daw siyang kilalang district engineer. Sinungaling eh, no? Talagang dito makikita mo lahat ng panloloko ginawa nito mga hayop na to. Alin? Ngayon, palagay niyo mga naglilingkod yung mga hayop na yan. Katulad nila Joel Bulsa Villanueva, hindi kayo pinaglilingkuran yan. Pinagnanakawan kayo, pinagsasamantalahan kayo ng mga yan. Kaya kawawa, mga taga-Bukawi, Bulacan, sipi mo. Makikita mo dyan sa Bukawi, kalye nga lang, di nila maayos dyan eh. Makikita mo, dumaan ka doon sa Bukawi, yung bilihan ng paputok, pumunta ka ron, makita mo, kalye lang, di nila mapaayos eh. Ang tagal-tagal ng problema dyan, yung kalye. Hanggang ngayon, di nila mapaayos. Kaya parang wala nang gobyerno dyan sa Bukawi. Nakawan na lang ng nakawan dyan. Kaya wala na eh. Wala na tong ano na to. Gobyerno na to, sindikato na ito. Malawakan sindikato na itong gobyernong ito. Yan ba, sa palagay nyo naglilingkod dyan? Sa pinaggagawa niya mga hayop na yan, matuturing mo pa ba? Masasabi mo bang gobyerno yan? Hindi na gobyerno yan. Sindikato na yan. Masasabi ko sindikato na yan. Inamin naman nila, di ba? Na mala sindikato sila dyan sa DPWH. Ginawa nilang gatasan. Yan DPWH na yan eh. Diyan sila nagbababa ng ng pondo, ng insertion eh. Dahil sa proyekto madaling nakawin eh. 'Di ba? Madaling nakawin sa proyekto kaya halos lahat diyan sila nagbababa eh. Ginawa nilang gatasan yung DPWH na yan eh. Buti nga kahit papaano na Bulgar panahon ni Bongbong Marcos. Kaya sigurado, kaya eto si Marco Beta, todo tanggol ito, todo proteksyon sa mga diskaye. Dahil ito, oras na bumigay ito, nakipag-cooperate ito sa gobyerno, itong mga diskaya. Talagang lahat ilalaglag na ito eh. Maraming ilalaglag ito sa panahon ni Duterte. Baka si Marco Beta pa kasama diyan eh. Nailaglag siya dyan ni diskaya. Kaya ito si Marco Beta, todo protection sa mga diskaya. 'Di ba? Pinoproteksyonan niya eh. 'Di ba? Kaya ito, duda ako rito kay Marco Beta, baka ito kasama rin ito eh. Baka natatakot siya na baka
baka bumaliktad din ito katulad ng ginawa ni Alcantara eh. Idawit siya eh. Kaya todo ano siya, protection siya. Todo ano siya, 'di ba? Eh ang papel niya si Marco Bete, ipagtanggol yung mga Duterte. Oh. 'Di ba? Oh. Kaya muli mga kapartner, hanggang dito na lang po. Maraming salamat at maraming salamat sa nagparamdam at maraming salamat sa saan pa? Nagparamdam sa mga silent viewers. Maraming salamat. At muli, hanggang dito na lang po. Pagpalain tayo ng Panginoon may kapal. God bless po sa atin lahat.